Welcome to our online Bible study. Ito pong muli, Pastor Erwin B. Dab-Anden, ang inyong lingkod na naghahatid uli sa inyo ng makabuluhang salita ng Diyos, nagbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Ang topic natin ngayon ay binigyan ko ng pamagat na, binigyan ng kapangyarihan si Jesus bilang sugo ng Ama. Gabayan nawa tayo ng Diyos, sa pamamagitan ng Espiritu Santo na kanyang isinugo para tulungan at palakasin tayo na umamaasa sa pagbabalik ng Panginoong Hesus. Una, panimula. Mga kapatid, magandang araw po sa inyong lahat. Ngayong araw ay tatalakayin natin ang isang napakahalagang tanong sa pananampalataya, kanino nagmumula ang kapangyarihan ni Jesus? Ito ba ay likas sa Kanya bilang Diyos na kapantay ng Ama? O ito ay ibinigay sa Kanya ng Ama bilang isinugo at Mesiyas? Hindi tayo aasa sa tradisyon. Hindi rin tayo aasa sa doktrina na nabuo lamang pagkalipas ng maraming siglo. Ang ating pagbabatayan ay ang mismong salita ng Diyos. Wala tayong gagamitin na ibang gamit o bagay maliban sa Biblia. Ang mga Trinitarian proponent, paborito nilang gamitin upang patunayan ang Trinity ay ang itlog. Magkakaiba raw ng identity, pula, puti, shell, pero isa ang bilang pag pinag-usapan ang pagiging itlog. Ang isa pang paborito nila ay ang triangle. Iyong tatlong kanto ay kumakatawan sa Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Ang tanong, Biblia ba ang mga ito? Saan mo mababasa ang itlog at triangle bilang patunay sa Trinity? Wala, hindi mo ito makikita sa Biblia. Sa vlog na ito, patutunayan ko sa inyo na si Jesus ay hindi kapantay ng Ama, na ang Trinity ay hindi umiiral. Ikalawa, ang tahasang pahayag ni Jesus. Mateo Kapitulo 28 versikulo 18, at lumapit si Jesus sa kanila at sila'y kanyang kinausap, na sinasabi, ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin. Mga kapatid, pakinggan nating mabuti ang sinabi ni Jesus. Hindi niya sinabi, taglay ko ang lahat ng kapangyarihan. Hindi rin niya sinabi, ako ang pinagmumula ng lahat ng kapangyarihan. Ang sinabi niya ay malinaw, ibinigay sa akin. Disclaimer ito ni Jesus, makapayarihan siya pero hindi nito inaangkin, sinasabi ang totoo kung sino ang nagbigay sa kanya. Kung ibinigay, malinaw na may nagbigay. At ang nagbigay ay walang iba kundi ang Ama. Juan Kapitulo 5 versikulo 19 walang sariling autoridad. 19 kaya't sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, katotohanang sinasabi ko sa inyo, hindi makakagawa ng anuman ang anak sa kanyang sarili kundi ang nakikita niyang ginagawa ng Ama. Sapagkat ang lahat ng mga bagay na kanyang ginagawa ay siya ring ginagawa ng anak. Kung si Jesus ay Diyos na kapantay ng Ama, bakit hindi siya makagawa mula sa sarili? Bakit kailangan niyang makita muna ang ginagawa ng Ama? Ipinapakita rito na ang Ama ang utak ng lahat ng bagay, kung gumawa man ng anak, kailangan niyang nang sundin ang plano, para hindi siya magkamali. Ang wika ng kasulatan ay hindi wika ng pagkakapantay, ng equality, kundi wika ng pagsusugo at pagsunod. Si Juan Kapitulo 5 versikulo 30 buong pagpapasakop. 30. Hindi ako makakagawa ng anuman mula sa aking sarili. Humahatol ako ayon sa aking naririnig, at ang paghatol ko'y matuwid, sapagkat hindi ko hinahanap ang aking sariling kalooban kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. Humahatol siya ayon sa kanyang narinig sa Ama, hindi niyang kayang gumawa ng desisyon sa sariling pasya, kailangan niyang sundin ang kalooban ng nagsugo sa kanya. Ito ay nagpapakita na hindi sila pantay. Mga kapatid, malinaw, may nagsugo, may isinugo, may kalooban ng Ama at may pagsunod ng anak. Ito ay hindi larawan ng Trinity at ng equality. Ito ay larawan ng Ama at ng kanyang Mesiyas, sugo. Ikatlo, pagsagot sa mga Trinitarian proof texts. Ngayon ay puntahan natin ang mga talatang madalas gamitin upang sabihin si Jesus ay Diyos na kapantay ng Ama. Juan Kapitulo 10 versikulo 30, ako at ang Ama ay iisa. Ito ang madalas gamitin ng mga proponent ng Trinitarian, dahil iisa lang sila ng Ama, kaya ito raw ay patunay na silang dalawa ay Diyos. Kulang ng maingat na pag-iisip ang ganitong pangunawa. Halimbawa, sa Juan Kapitulo 17 versikulo 21 ay sinabi, upang silang lahat ay maging isa. Maging isa, ang sinabi kahit na tumutukoy sa mga mananampalataya, maramihan, hindi sa isang tao lang. Ang phrase na, ako at ang Ama ay iisa, katibayan raw ito na iisa lang sila bilang Diyos.
Huwag nating kalilimutan na ang pinag-uusapan dito ay hindi tungkol sa persona o sa identity, kundi tungkol sa kanilang ministry. Ibig sabihin, tungkol sa layunin ng kanilang ministeryo ang pinag-uusapan dito. Yung tinutumbok dito ay layunin hindi bilang kung ilan sila. Iisa sa layunin, ito ang ibig sabihin ng ako at ang Ama ay iisa. Ito ang daloy ng mga talata kung babasahing lahat. Pilit na pilit lang ang pagkabit sa tatlong persona para mabigyan nila ng justification ang doctrine of Trinity, na ang tatlo ay iisa sa pagiging Diyos. Ang layunin ng Ama at ng Anak ay iligtas ang mga tao. Ang gawa ng Ama at ang gawa ng Anak ay tumutumbok sa iisang layunin, iligtas ang mga tao. Hindi ito pagkakaisa ng persona o asensya. Kaya, pagkakaisa sa misyon, hindi sa pagka-Diyos. Colosas Kapitulo 2 versikulo 9, sapagkat sa kanya'y nananahan ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos sa kahayagan ayon sa laman. Ganito rin ang nakasulat sa Colosas Kapitulo 1 versikulo 19, sapagkat minagaling ng Ama na ang buong kapuspusan ay manahanan sa Kanya. Kung ang kalikasan ng pagka-Diyos, ni Kristo, ay likas na sa Kanya, hindi na kailangan ng salitang, minagaling ng Ama. Hindi na rin kailangan ng salitang, tumahan. Ang kapuspusan ng Diyos ay ipinagkaloob lang kay Jesus, hindi likas sa Kanya. Kung ang tingin ng tao kay Jesus ay Diyos, kung nagagawa ni Jesus ang gawain ng Diyos, na ang Diyos lang ang dapat makagawa, at kung tumanggap ng pagsamba si Jesus, yun ay dahil sa ang buong kapuspusan ng Diyos ay nananahan sa Kanya. Sinuportahan din ito ng pahayag ni Pablo sa Colosas Kapitulo 1 versikulo 15, Christ is the visible likeness of the invisible God. Kung si Jesus ay likas na God, hindi na gagamitin ang salitang likeness. Naging katulad na siya ng Diyos, sapagkat nananahan sa Kanya ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos. Ang sinasamba mo ay si Jesus, pero ang totoong sinasamba mo ay ang Ama. Bakit? Sapagkat ang kapuspusan ng Diyos ay nananahan sa Kanya. Si Juan Kapitulo 1 versikulo 1, sa simula ay ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Dapat nating tandaan na ang kaluwalhatian ng Diyos ay nananahan kay Jesus, kaya hindi imposible na ang tingin ni Juan kay Jesus ay Diyos din. Dapat nating tandaan, ang salita ay isinugo. Ang salita ay nagkatawang tao. Ang salita ay sumunod. Hindi siya ang Diyos na nagsusugo kundi isinusugo. Hindi siya mismo ang Diyos kundi larawan lang ng Diyos. Kaya, ang salita ay ahente, hindi siya ang Diyos na pinagmumulan. Bigyan pa natin ito ng further analysis. John 1:1, in the beginning was the Word. Dito muna tayo, tapos isusunod natin ang dalawa, tatlong parirala kasi ito. Ano ang tinutukoy ritong simula? Simula ng ano? Tumutukoy ba ito sa Diyos? Sa simula ay ang salita. Ang tinutukoy rito ay ang simula ng salita, hindi simula ng Diyos. Suriin natin ang husto. Kung ang simula ng salita, ang tinutukoy rito, ibig sabihin, hindi ito tumutukoy sa simula ng Diyos, dahil ang Diyos ay walang simula. God has no beginning nor end. Walang pwedeng magsabi kung paanong umiral ang Diyos at saan siya nanggaling. Pero si Jesus ay napakaraming kwento sa Biblia, kung saan siya nagmula at kung saan siya nanggaling. Ibig sabihin ng simula, sa simula ng paglikha sa mundo, si Kristo muna ang nauna bago ang mundo. Tama si Pablo dito, sa Colosas Kapitulo 1 versikulo 15, ito ang sabi, ang panganay sa lahat ng mga nilalang. Sabi niya, si Kristo ang panganay, ang nauna sa lahat ng nilalang. Ibig sabihin, tumutugma ang pahayag na ito ni Juan, sa simula ay ang salita, sa account ni Pablo. Ang mga talata, kung magkagayon, ay tumutukoy sa salita, bilang unang nilikha. Naroon na siya bago nilikha ang lahat ng bagay. Bilang panganay, si Jesus ang katulong ng Diyos sa paglikha. Si Jesus ang naging kasama ng Diyos ng lalangin ng tao, Gen. 26 minuto pasado alauna, sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Ito ang katibayan na katulong ng Ama ang Anak sa paglikha. Sinuportahan ni Pablo ang claim na ito, sa Colosas Kapitulo 1 versikulo 16, ito ang nakalagay, sapagkat sa pamamagitan niya nilalang ang lahat ng mga bagay sa langit at sa lupa, ang mga bagay na nakikita at ang mga bagay na hindi nakikita, maging mga trono o mga pagkapanginoon, maging mga pinuno o mga may kapangyarihan lahat ng mga bagay ay nilalang sa pamamagitan niya at para sa Kanya.
17. Siya mismo ay una sa lahat ng mga bagay, at ang lahat ng mga bagay ay nahahawakang sama-sama sa Kanya. 18. Siya ang ulo ng katawan, ang iglesia, siya ang pasimula, ang panganay mula sa mga patay, upang siya ay maging pangunahin sa lahat ng mga bagay. Tama ang paliwanag ko sa Juan Kapitulo 1 versikulo 1, na ang unang nilikha ng Diyos ay si Jesus, ang panganay, bago ang mundo. Ituloy natin ang basa, at ang salita ay kasama ng Diyos. Patunay ito na si Jesus ang kasama ng Diyos sa simula pa lang ng paglalang sa mundo. Kaya plural ang ginamit ng Diyos, natin, kasi may kasama na siya. Ito ang ipinagkakamali ng mga Trinitarian na ang kasama niya na si Jesus, ay kapantay niya sa pagka-Diyos. Hindi inabot ng kanilang isipan na si Jesus ang unang nilikha bago ang lahat, kaya sa simula pa lang ay kasama na ito ng Diyos. Ituloy pa natin ang basa, at ang salita ay Diyos. Ito ang pinakamahalaga sa mga nag-aaral ng theology, hindi matapos-tapos ang debate. Ito ang number 1 na ginagamit nila para bigyan ng justification na si Jesus ay kapantay ng Ama, kasama ang Espiritu Santo, kaya nabuo ang doctrine of Trinity. Malinaw ang pahayag ni Pablo sa Colosas Kapitulo 2 versikulo 9, sapagkat sa kanya'y naninirahan ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos sa katawan. Naninirahan, ibig sabihin, hindi likas, tumatahan lang. Tama si Juan sa pagsasabing Diyos din si Jesus, dahil ang nakita niya ay ang kaluwalhatian ng Ama, na tumatahan sa Kanya. Ang claim na ito ni Pablo ay sinuportahan ng author ng Hebreo Kapitulo 1 versikulo 3, siya ang kaningningan ng kaluwalhatian ng Diyos at tunay na larawan ng Kanyang likas. Si Jesus ang tunay na larawan ng kalikasan ng Ama. Ang kalikasan ng pagka-Diyos ni Jesus, ay ibinigay lang sa Kanya ng Ama. Upang maramdaman natin ang pagkalinga ng Diyos, si Jesus ang naglilingkod sa atin sa ngalan ng Ama. Ito ang talata, Juan Kapitulo 14 versikulo 10, hindi ka ba sumasampalataya na ako'y nasa Ama, at ang Ama ay nasa akin? Ang mga salitang aking sinasabi sa inyo'y hindi ko sinasabi mula sa aking sarili, kundi ang Ama na nananatili sa akin ang gumagawa ng Kanyang mga gawa. Ang Ama ay nasa akin, ibig sabihin tamatahan lang sa Kanya ang Ama kaya niya nagagawa ang mga gawa ng Diyos. Kaya ang sabi niya, ang Ama na nananatili sa akin ang gumagawa ng Kanyang mga gawa. Maliwanag pa sa sikat ng araw ang paliwanag na ito. Ang nakita ni Juan kay Jesus ay ang kaluwalhatian ng Ama, nagliliwanag sa kaningningan, kaya niya nasabi na ang salita ay Diyos. Di Hebreo Kapitulo 1 versikulo 8 hanggang 9, ang iyong trono, O Diyos, ay magpakailanman, at ang setro ng katwiran ang siyang setro ng iyong kaharian. Siyam, inibig mo ang katwiran, at kinapuotan ang kasamaan, kaya't ang Diyos mo, ay binuhusan ka. Ang iyong trono, O Diyos, ay magpakailanman. Ang pariralang ito ay direktang patunay daw na si Jesus ay Diyos dahil tinawag sa tekstong ito na Diyos ang anak. Pero, maging mapagsuri tayo sa ating binabasa, alamin muna natin ang background nito. Merong mga talata na ang kahulugan ay pwede mong ilapat agad sa kasalukuyang sitwasyon, pero may mga talata na hindi mo pwedeng ilapat sa pangkasalukuyan, dahil ang tunay na kahulugan nito ay nakatali sa panahon na kung saan isinulat ang mga talata, ang tawag dito ay konteksto. Kailangang alamin natin ang context ng bawat binabasa natin, dahil nag-iiba ang kahulugan nito na madalas ay malayo sa ating iniisip. Kung mapapansin nyo, ang verses 8 hanggang 9 ay sip o kwatayan mula sa Awit Kapitulo 45 versikulo 6 hanggang 7, ang iyong banal na trono ay magpakailanpaman. Ang iyong setro ng kaharian ay setro ng katarungan, 7, iyong iniibig ang katwiran at kinasusuklaman ang kasamaan. Kaya't ang Diyos, ang iyong Diyos, ay pinahiran ka ng langis ng kagalakan na higit kaysa iyong mga kasamahan. Ang mga salitang ito, originally, ay tumutukoy sa hari ng Israel bilang kinatawan ng Diyos. Ang parirala na, setro ng iyong kaharian, ay malinaw na tumutukoy sa hari, dahil mga hari lang dito sa lupa ang humahawak ng setro bilang simbolo ng kanilang kapangyarihan. Hindi kailangang humawak ng setro ang Diyos para patunayan na siya ay makapangyarihan. Ang setro ay para lang sa tao, kailangan niyang gumamit ng simbolo para patunayan na siya ay hari. Kaya ang iyong luklukan, O Diyos, ay posibleng royal, honorific language, na ang pinatutungkulan ay ang hari hindi ang Diyos mismo. Ginagamit nila ang terminology na Diyos,
kapag nagbibigay sila ng parangal sa hari. Makikita mo na tama ang interpretation na ito dahil sa talatang 9 na ay binanggit na, kaya't ang Diyos mo, ay nagbuhos sa inyo, ng langis ng kasayahang higit sa iyong mga kasamahan. Ipinapakita nito na ang binabanggit sa itaas na, O Diyos, ay hindi talaga tumutukoy sa tunay na Diyos kundi sa hari dito sa lupa. Ang salitang, kasamahan, dito ay patunay na ito ay tumutukoy sa ibang kapwa-hari na higit ang pagpapala na kanyang tinagap kumpara sa ibang mga kasama nitong hari. Sa bagong tipan ay may sinabi si Jesus na, mga Diyos ang tawag ng kautusan sa mga pinagkatiwalaan ng salita ng Diyos, at hindi maaaring ipawalang bisa ang sinasabi ng kasulatan, Juan Kapitulo 10, versikulo 35. Patunay lang ito na ginagamit nila ang salitang Diyos sa mga pinagkatiwalaan ng Diyos bilang pagpaparangal, at isa ang mga hari at hukom ang pinagkatiwalaan ng Diyos. Ito ang konteksto ng mga talata at ito ang kanilang kultura noong unang panahon. Ngunit sa ngayon, pabiro lang natin itong ginagamit. Halimbawa, mga Diyos sa Malacanang, o kaya ay, mga Diyos sa Padre Faura. Ibig sabihin, sila ang nasusunod. Hindi Diyos ang presidente at hindi Diyos ang mga hukom, pero tinatawag nating silang mga Diyos, para bigyan ng diin na sila ang nasusunod katulad ng Diyos. Ika-4, ang malinaw na apostolikong pangangaral, Gawa Kapitulo 2 versikulo 22. Si Jesus na taga Nazare, isang lalaking pinatunayan ng Diyos sa pamamagitan ng mga tanda na ginawa ng Diyos sa pamamagitan niya. Ang sabi ni Pedro, isang lalaking pinatunayan ng Diyos. Sino ang pinatunayan ng Diyos? Si Jesus. Paano siya pinatunayan? Sa pamamagitan ng mga tanda. Sino ang gumawa ng mga tanda? Ang Diyos. Ibig sabihin, Diyos ang nasa likod sa lahat ng mga ginawa ni Jesus. May backup ng kapangyarihan ng Diyos ang lahat ng mga gawa ni Jesus, upang patunayan sa lahat na siya ang nagsugo rito. Hindi magsusugo ang Ama nang hindi nito ibinibigay ang kanyang kapangyarihan, dahil ito lang ang patunay na siya nga ay sugo ng makapangyarihang Diyos. Kaya makapangyarihan ng anak dahil taglay nito ang kapangyarihan ng Ama, bilang patunay na siya ang nagsugo rito. Walang magagawa ang anak sa kanyang sarili kung hindi siya tutulungan ng Ama. Hindi siya Diyos, nakapantay ng Ama, hindi siya ang ikalawang persona ng Trinity. Kundi, siya ay lalaking pinatunayan ng Diyos. Mga Gawa Kapitulo 10 versikulo 38, kung paanong si Jesus na taga Nazare ay binuhusan ng Diyos ng Espiritu Santo at ng kapangyarihan, kung paanong naglibot siya na gumagawa ng mabuti, at nagpapagaling ng lahat ng mga pinahihirapan ng dyablo, sapagkat kasama niya ang Diyos. Kung Diyos si Jesus, bakit kailangan pang pairan? Bakit kailangan pang bigyan ng kapangyarihan? Nagpapagaling siya ng mga sakit at tinutulungan ang mga pinahihirapan ng dyablo. Bakit siya nakapagpapagaling ng sakit at pinahihirapan ng dyablo? Kasi, kasama niya ang Diyos. Ito ay malinaw na mga apostolic teaching. Ang Trinity teaching ay hindi apostolic at wala sa Bible, gawa ng tao at product of the mind, sa isip lang umiiral at hindi umiiral sa Biblia. Ika-5, ang pangwakas na kalagayan ng lahat, isa corner. 15:27-28, 27. Ganito ang sinasabi ng kasulatan, ang lahat ng bagay ay lubusang ipinailalim ng Diyos sa kanyang kapangyarihan. Ngunit sa salitang, lahat ng bagay, maliwanag na hindi kasama rito ang Diyos na siyang naglagay ng lahat ng bagay sa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo. 28. At kapag ang lahat ay nasa ilalim na ng kapangyarihan ni Kristo, ang anak naman ang papailalim sa kapangyarihan ng Diyos na naglagay ng lahat ng bagay sa ilalim ng kapangyarihan niya. Sa gayon, lubusang maghahari ang Diyos sa lahat. Mga kapatid, napakalinaw, ipinailalim ng Diyos sa kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng bagay. Ibig sabihin, desisyon ng Diyos kung bakit nasa ilalim ni Kristo ang lahat ng bagay. Patunay ito na talagang hindi kapantay ni Jesus ang Diyos. Pagdating ng wakas, ang anak ay magpapailalim na rin sa Ama, upang lubusang maghari ang Diyos sa lahat. Hindi sinabi, ang Trinity God ang maghahari sa lahat, kundi, upang ang Diyos ay maging lahat sa lahat. Ika-6, pangwakas na hamon. Mga kapatid, ang kapangyarihan ni Jesus ay hindi likas, hindi mula sa sarili, at hindi kapantay ng Ama. Ito ay ibinigay, ipinagkaloob, at ipinagkatiwala. At dahil dito, mas lalong tumitibay ang kanyang halimbawa ng kababang loob, mas lalong nagiging makabuluhan ang kanyang pagsunod,
at mas lalong naluluwalhati ang iisang Diyos, ang Ama. Ang Ama ang pinagmumulan, si Jesus ang isinugo, at ang Diyos ang magiging lahat sa lahat.